Sinimulan nila yan sa People's Initiative. Doon nagsimula. Nagka-litsi-litsi ng Pilipinas. Ngayon, ano nangyari? Saan pupunta ang Pilipinas ito? Pilipinas divided. Mabuti sana po ang division ay 50-50. Ako, hindi ako statistician, pero alam ko, ang division ay nasa 80-20. 80 tayo, 20 lang sila! Pero, yung 20 na yan, sila may hawak ng poder ng gobyerno, kaya tayo 80, kaya tayo majority. Tahimik lang ang mga tao dahil nagtitimpi lang ang mga tao. Nagtitimpi ang mga tao. Anywhere I go, Luzon, Visayas, Mindanao. Pag sabi ng tao sa akin, Sir, sabihan mo yung kasama mo sa Team Suka. Sige lang, Sir. Please lang kayo. Basta kami, Sir, alam namin what to do. Alam namin, Sir. Basta kami, makita na lang natin sa balota kapag kami bumoto. Magugulat na lang kayo kung anong magiging resulta. Ako naman naniniwala. Dahil hindi man ako nag-uusap sa kanila. Hindi ko nag-isa. Hindi ako nag-uusap sa kanila. Sila kusang loob na lumabas sa akin. Alam nyo, ano nakakasama pa? Ako, kilala ko at nakasama ko si Pangulong Duterte almost 40 years. 39 years more. More than 39 years, magpo 40 years na magkakilala. 1986, pag-graduate ko sa PMA, pagdating ko sa Davao, Vice Mayor pa siya noon. Kami pa yung lalaki. Corruption man. Pagdating sa gira doon sa NPA sa Davao Region, ako palagi ang nangunguna sa gira. Ako palagi ang nangunguna. Siya naman ay piskal pa noon. Naging Vice Mayor ng appointed President Aquino. Gusto niyang, pareho kami, parang gusto ng adventure, gusto ng action. Kaya every time meron ako ikwentro, pupunta siya doon, makibalita kung ano nangyari. So doon kami nag-start nagkakilala. Noong kinasal ako na 1989, siya ang kinuha naming ninong. At from there on, doon na. Nagsimula ang aming samahan. Pero ako, ipagmayabang ko talaga sa iyo. Yung tao na yan. For 40 years, nakilala ko siya at nagkakasama kami. Ako bilang pulis at siya bilang mayor ng Davao City. Kahit isang utos na para sa pansarili, pang-personal at pang-politikal na utos, walang binigay sa akin na si Pangulong Duterte. Ganon ko siya, katino na tao. Duterte! 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 Kaya mga kaibigan, pagdating ng araw, ako ayaw ko sana kayo isama sa problema ko. Ayaw ko idamay kayo. Pero pagdating ng araw, nalalabas yung warrant of arrest ko, uhulihin ako ng PNP. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ito lang masasabi ko sa inyo. Lahat ng ginagawa nila ay illegal. Kasi yung warrant of arrest na kanilang siniserve sa atin, hindi yan nagagaling sa competent authority. Hindi yan nagagaling sa local natin. Hindi yan nire-recognize natin dahil hindi tayo under sa kanila. Kaya dapat magkakaisa tayo. Hindi ko kayo pinadamay ha, pero pinapaalam ko lang sa inyo. Anytime of the day, baka ngayon, pagbaba ko sa entablado, nandyan na, nagabang na sila, alistuhin na ito. Bahala na kayo, sige. Kawawa ka Pilipinas! Ganito na lang! Ganito na lang ba tayo? Kawawa! Sana magising tayong lahat. Pero ako, ha?
me wrong. Ako po'y nakikiusap sa inyo na kahit kayo'y galit na galit na, kahit kayo'y nagigigil na ng gusto dyan, dahil sa justisya na ginagawa nila, ako pa rin na nakikiusap sa inyo. I am appealing for your sobriety. Sana kalma lang tayo. Huwag tayong gumawa ng dahas. Dahil pagdating sa dahas, bibigyan natin sila ng rason na mag-declare ng Marcelo. Diba? Huwag nyo gawin yan. Huwag tayong gumawa ng dahas. Huwag natin sa bigyan ng rason para mag-declare ng Marcelo. Kailangan tayong lahat ay kalma lamang. Pero sulit, nagkaisa at gustong-gusto na ibalik si Paolo Duterte dito. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Maraming salamat! Magandang gabi sa ating lahat! At huwag nyo kalimutan! Hindi lang sa sigaw natin na bring him home, kundi individually. Magdasal tayo sa buong may kapal na sana yung sitwasyon ni Paolo Duterte doon ay kaya-kaya niya malusutan yun at sana magtatagumpay siya sa kanyang laban. Yun lang, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Yes po, tama po. Naniniwala po tayo dyan. Malalampasan po ni former President Duterte ang mga pagsubok sa kanya. Senator Bato, yan naman yung pinakamalakas! At sa pagpapatuloy po ng ating prayer rally, sa dalangin po natin para kay Tatay Digong, atin pong tumagin ang isang kapatid po natin na Muslim, si Imam Sheikh Nasif Esmail. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa mga kababayan kong Waalaikumsalam. Luzon, Visayas, Mindanao, Muslim man o Christian, nandito po tayo magkaisa. Pwede ba huwag mo na tayo magsalita? Tandaan natin kung saan si Tatay dito. Siya po ngayon ay nasa kustodyo na kasi kapag ibigay natin sa kanyang ating puso, maramdaman niya ang lakas ng ating pursa para sa kanya. Mga kapatid ko, mga Pilipino, dalangin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa tagapaglikha ng buong sambayanan. Kapag ako ay huminto, sabihin nyo na lang, amin. Tuwing humihinto ako sa period, sabihin nyo na lang, amin. Arabikin ko muna dahil hindi naman nila maintindihan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sabihin nyo na lang, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. ربنا آتنا في الدنيا Amin. وفي الآخرة حسنة Amin. وقنا عذاب النار. Amin. Aming Panginoon tagapaglikha ng buong sambayanan, buksan mo at pagaanin mo ang kanilang kalooban para kay aming mahal na Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Ya Allah, pagaanin ang kanilang mga gawain para kay aming mahal na Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Bigyan mo po siya, aming Pangulo, ng lakas ng loob. Nandito po kami para sa kanya. Magkaisa po kami, aming mga puso at aming mga lakas upang ibahagi sa kanya. Birahmatika ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maraming salamat. At ang susunod po
na mangungusap po sa ating harapan ngayon, isa sa mga opisyal ng PNP Laban, pinagkatiwalaan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Tawagin po natin si Attorney Raul Lambino.